reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wounded and wanting such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. And there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. You hoped God would heal it, but the storm raged and raged. Now it's hard to imagine how you'll make it through the day. Weeks turns to years, time's passing you by, but you're still holding on to the house and the wise. So get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. And there is nothing you... Magandang gabi sa inyong lahat. So, panibagong topic yung ating pag-aaralan ngayon. Ito'y patungkol sa bautismo. So, alam ko na nung nagdaan nating topic ay hindi ito naging malinaw, yung bautismo na ito, no? So, nung nagdaan, tinalakay natin kung ano yung kailangan para tayo ay, ano yung bahagi ng tao sa kanyang kaligtasan. And then, ngayon, titingnan naman natin sa Biblia, ano ba yung prinsipyo, bakit kailangan bautismo, at kung bakit yung bautismo ay kailangan ay lubog. So, ano ba yung mga prinsipyo nating makikita sa Biblia? So, pero bago tayo magpapasimula, tayo muna ay mananalangin. Ayayahan ko si partner Christopher yung mag-pray sa ating Amix. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Naanyahan ka po namin ngayon dito sa gagawin ni Jaime, Panginoon, sa pag-share ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, I pray kung ano man ang mga i-share ni Jaime ngayon, magbunga, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming pamumuhay dito, Lord, sa mundo. And Lord, I pray, Ikaw ang pumagitna ngayon sa topic na ito, Panginoon. Bigyan mo po kami lahat ng knowledge and wisdom, Panginoon. Lord, maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. So, okay, salamat sa inyo partner, Christopher, no? So, uulitin ko sa ating talakayan dito sa sa mga pinipresent ko sa inyo. Wala akong gustong sagasaan sa inyong faith. Nasa sa inyo yan kung tanggapin nyo o hindi So, ang ipipresent ko lang dito, kung ano ba yung mababasa natin sa Biblia. So, alam niyo sa Biblia, mayroong tao na nag-i-inquire paano siya maliligtas. Ang pangalan nito ay si Nicodemo. Itong si Nicodemo, ito ay member ng Sanhedrin at ito po ay mayaman. Kaya nga lang, itong si Nicodemo, nahihiya siya na maipakita sa crowd
na siya po ay nananampalataya kay Jesus Christ. Kasi alam ni Nicodemo na itong si Jesus Christ, hindi siya nag-aral sa mga eskwelahan, kung sa atin ay mga university. Hindi siya nag-aral kahit isang beses si Jesus Christ. Kaya nga lang, itong si Nicodemo ay nakukonvict siya na itong si Jesus Christ, hindi siya makakapagsalita ng ganong bagay kung hindi siya galing sa Diyos. So kaya nga, itong si Nicodemo, pumupunta po siya kay Jesus Christ ay hating gabi para walang halos makakakita sa kanya. And then ngayon, sa kanilang pag-uusap, si Nicodemo ay gusto niyang magtanong kay Jesus Christ, paano ba siya magtatamo ng kaligtasan? Ngayon, ito po yung mababasa natin sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 3. So sabi dito, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Pansinin niyo, maliban. Ibig sabihin ng maliban, walang shortcut. Diba? Ang kailangan niya ay, ipanganak na muli. So, itong si Nicodemo, hindi niya naiintindihan yung sinasabi ni Jesus Christ. So, dito si Jesus Christ, pag basahin niyo itong buong chapter ng John, chapter 3, si Nicodemo, gusto niyang itaas si Jesus Christ. Sabi niya, nalalaman ko na ikaw ay galing sa Diyos sapagkat hindi mo masasabi yung mga ganyang bagay kung ikaw ay hindi galing sa Diyos. Ngayon, si Jesus Christ ay, straight to the point siya kay Nicodemo. Hindi niya sinasakayan yung pagtataas sa kanya Nicodemo, kundi tinitingnan niya yung pangangailangan ni Nicodemo sa kanyang puso. Paano yung kailangan? Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, kailangan na ipanganak na muli. And then, ano sabi pa? Hindi makakita ng kaharian ng Diyos. So, ano ba yung kaharian dyan na hindi makikita? So, pagbasahin natin sa Isaiah 25 verse 9, pansinin nyo, ito yung mga taong sasalubong sa Panginoon. And then, ito naman yung tatakbo sa kanyang pagdating sa second coming. So, basahin natin sa Isaiah 25 verse 9, at sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos, hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kaniyang pagliligtas. So, ito yung mga tao na sasalubong sa Panginoon na sila po ay naghihintay. Pero ito naman yung grupo sa aklat ng Revelation, chapter 6, verse 16, kabaliktaran sila dito, ito naghihintay at sasalubong sila, pero ito naman ay tumatakbo. So, pansinin nyo, at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Kapag pag-aralan natin ng malalim itong kordero na ito, no other than Jesus Christ. Mababasa natin sa John 1:29. So, ano ba yung kaharian dito na hindi makikita? So, ang kaharian kasi ng Diyos, ganito mga kasama. Ang kaharian ng Diyos ay nahati sa dalawa. Ito yung tinatawag na Kingdom of Mercy saka yung Kingdom of Glory. So, yung Kingdom of Mercy, ito yung binabanggit ni Jesus Christ sa kanyang mga parabola na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Yung Kingdom of Mercy yon. And then, yung Kingdom of Glory, ito yung sa second coming. So, ano ba itong kaharian ng Diyos na hindi makikita? Ito yung Kingdom of Mercy. So, itong Kingdom of Mercy, kung ating pag-aaralan, ito po ay na-institute nung ang tao ay nahulog sa kasalanan. And then, ito po ay na-establish nung si Jesus Christ ay napako dun sa cross. And then, itong itong sasalubong na ito po yung Kingdom of Glory. So, ito pa, kasunod. Sa verse 4, sinabi sa kaniya ni Nicodemo, paano maipanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina at ipanganak? So itong si Nicodemo, ibabalik natin, ito po ay member ng Sanhedrin, kung sa atin ay lawyer ito. Ngayon, yung binabanggit ni Jesus Christ, hindi yun naiintindihan ni Nicodemo. Sabi niya, pwede mang yung taong pagmalaki na makapasok siya ng ikalawa dun sa tiyan ng kanyang ina. Ngayon, dito sa patuloy na na conversation nila, dito sa verse 5 ng John chapter 3 pa din. So, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. So, kailangan ay dalawa. Ipanganak, hindi lang sa tubig, sa espiritu din. Kailangan siyang ipanganak. Di ba? And then, sa verse 6,
ang pinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So, anong nakikita niyo dito sa talata? Dalawang kapanganakan. Kapanganakan sa sa laman at kapanganakan sa espiritu. So, bakit ba yan bakit ba yan binabanggit niya yung dalawang kapanganakan? So, ating tatalakayin yan mamaya. Sabi dito sa verse 7, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Ibig sabihin, kailangan talaga. So, baka tayo ay nag-iisip, yung bautismo ba ay kailangan? Kailangan po yun. Kasi ito yung tinutukoy dito ni Jesus Christ. So, sabi dito, sa John chapter 3 verse 8, ganito po pag ipinanganak sa Espiritu. Sabi dito, humihihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kaniyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. So yung ipinanganak pala sa Espiritu, po ay parang parang hangin. Na pag ang hangin, malalaman mo na may hangin, tumatama doon sa punong kahoy, malakas yung hangin, pero pagkatapos noon, hindi mo na alam kung saan pumunta yung hangin. So ganun po yung ipinanganak sa Espiritu. Hindi mo siya nakikita basta-basta. Pero nakikita mo yan sa epekto niya. Diba? Sa epekto, ano bang ibig ko sabihin? Nakikita yun sa pamumuhay ng tao kung siya po ay ipinanganak sa Espiritu. So, ito pa. Sabi dito, when God made a decision way back in the beginning to create, when you have the power as God does to create, then you have to make a decision, and the decision you have to make is how are you going to create? How are you going to do this? Now, why did God? So, pinapakita dito sa ating mga talata yung kapanganakan. Ngayon, bumalik tayo sa creation. Paano ba nilalang ng Panginoong Diyos yung tao? Diba? Kasi dito lang natin maiintindihan kung ano yung dalawang kapanganakan na tinutukoy ni Jesus Christ, yung kapanganakan sa laman at yung kapanganakan sa espiritu. So dito, sabi dito sa dito sa Genesis, sa tala ng Genesis chapter 1 verse 26, sabi dito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. So pansinin natin, yung Diyos lumalalang ng tao sang-ayon sa kanyang larawan at the same time ayon din sa kanyang wangis. So ganito po yung pagkalalang sa atin. Tayo ay nilalang ayon sa larawan at ayon sa wangis. Ano ba yung larawan at ano ba yung wangis ng Diyos? So sabi dito sa sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. At ang mga nasa kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kung tayo ilalangin ng Panginoon pala sa Espiritu, so ganito yon. Nung nilalang po ng Diyos ang tao, ay ganito. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. So, ano ang kwento? Paano? Nung nilalang ng Diyos si Adan, siya po ay mayroong dual nature. Siya po ay mayroong spiritual nature at ito po ay mayroong flesh nature. So dito, hindi na tayo mahirapang umunawa yung flesh nature. Ito po ay tayo ngayon. Itong katawan, yan po ay flesh. Pero itong spiritual nature na ito po yung gagamitin ng tao para mag-communicate, yung communication niya sa Panginoon face to face. Dati, nakikita ng tao ang anghel at ang Diyos. Diba? Po yun, flesh and spiritual. Kaya nga lang, ito po yung nangyari. Nang ginawa ang tao, binigyan siya ng Diyos ng napakagandang regalo. Ito po yung freedom of choice. But this freedom must be governed by the spiritual law of freedom called the law of liberty. So, binigyan ng Diyos yung tao ng freedom of choice. Kaya nga lang, yung freedom of choice ng tao, hindi po niya yun magagamit kapag walang batas. Diba? Walang batas. Kaya nga, pansinin niyo ang utak ng tao, siya po ay iba sa utak ng hayop. Ang hayop, mayroon lang siyang upper sa yung lower brain. Pero yung tao, mayroon po siyang tinatawag na frontal lobe. Na dito mayroon tayong kakayahan na magdesisyon, pumili o sumunod o hindi. So, ganito ang pangyayari. Sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 7, mayroon po dong batas sa halamanan ng Eden. Sabi dito sa 17, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Pansinin nyo, kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. So, pansinin nyo dito,
Ako'y nagtataka dito, sabi ng iba, ay pagkain lang naman yan. Alam niyo ba yung kinabagsakan ng tao ay pagkain? Di ba? Yung unang kasalanan na nagawa ng tao ay yung pagkain. So alam niyo yung yung itong batas na ito, pumapalo po ito sa 10 Commandments. So paano ko papatunayan? Mayroon po ditong kahoy na hindi pwedeng kainin. Ngayon, nung ito'y kinain, dito po pumapasok yung pagnanakaw. So, saka yung pag-iimbot. Ibig sabihin ng pag-iimbot kasi, yung tatangkain mo yung property ng iba na mapasayo. Sabi ng Diyos, huwag mong kakainin. Nung pinag-isipan ni Eva ito, nakainin, nag-iimbot na siya nun. And then, yung akto ng pagkain niya, pagnanakaw yun. So, kaya nga, yung 10 Commandments, na nandun sa Exodus chapter 20, nandito na sa sa Genesis pa lang, nandun na po yung prinsipyo. Ngayon, kung kamatayan ang kaparusahan dun sa pagkain, namatay ba si Eva at Adan nung sila ay kumain na yon? Nalalaman natin sa account na si Eva at Adan ay kumain. Ang tanong, namatay ba sila that day? Di ba? Namatay kaya sila? So sabi dito, sa Genesis chapter 3 verse 8, at narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kaniyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng punong kahoy sa halamanan. So pansinin natin dito, ano ito? Ano pangyayari nito? Sila ba'y kumain na o hindi pa? Sila po ay kumain na. Pero anong ginagawa nila? Nagtatago sila. So ang tanong, namatay ba sila? Marami ang nagbabasa yan, sabi, hindi daw sila namatay kasi nagtatago. Pero ano pang katotohanan? Sabi dito, the very moment that Adam and Eve eat of that tree, the spiritual nature that God had given to Adam and Eve, that He could communicate with them and talk with them, that spiritual nature died, and all that was left to Adam and Eve was only flesh. So when God came down, Adam and Eve were hiding and were afraid. So doon sa moment daw, sa pangyayari na sa time na si Eva at Adan ay nagkain ng pinagbabawal, yung pong spiritual nature nila, yun yung namatay. Na itong spiritual nature nila, ito yung ginagamit nila sa pakikipag-usap sa Diyos, ay ito po yung nawala. And then, kaya nga, ito yon. Ito po yung flesh. And then, ito po yung spiritual nature. Diba? Ito po yung namatay nung ang tao ay nagkakasala, yung spiritual nature. Kaya nga, binabanggit ni Jesus Christ, yung dalawang kapanganakan, ang ipinanganak sa laman ay laman, at yung ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Dalawang kapanganakan ang binabanggit ni Jesus Christ, na kailangan ay mayroon tayo nun. Sabi dito, sa kasunod, as a man came forth from the hand of his Creator, his countenance glowed with the light of life and joy. Adam's height was much greater than that of men now living. Eve was somewhat less in stature, yet her form was noble and full of beauty. The sinless pair wore no artificial garments. They were clothed with a covering of glory, such as the angels wear. So pansinin natin dito, nung ang tao daw ay nilalang ng Diyos, yung kanya pong itsura ay dumadalo yung liwanag sa kanya, nakikita mo yung buhay na buhay siya, at siya po ay masaya. At yung pong yung height ni Adan ay much greater than that of now living. Sa ibang aklat na aking nababasa, more than twice than men living. So kung yan ay more than twice, kung kapag yan ay, kumbaga isusukat natin sa basketball player na may 7-footer, ay di 14 feet mahigit yan. Di ba? Ang height ni Adan. Pero si Eve, sa aking pagbabasa ay nasa mataas ng kaunti sa balikat ni Adan. Yun po yung ni Eva, yung kanyang kalagayan. Pero itong dalawa na ito ay perfect na nilalang ito. So pansinin nyo dito, itong si Adan, hindi po siya dumaan sa pagka-baby, kundi ito yung malaki na talaga na nilalang ng Diyos. And then, yung pong kanilang damit, hindi po yan katulad ng damit natin ngayon. Ang damit po nila ay kung ano yung damit ng anghel, yun po yung damit nila. And then, nung si Eva at Adan ay nagkasala, yung pong damit na ito, na katulad ng sa anghel, ang suot-suot nila, yun po yung nawala, na dahilan kung bakit sila ay naging hubad. So, sila po ay literal hubad nun. Pero nung hindi pa sila nagkakasala, hindi po sila hubad nun kasi ang suot nila yung covering katulad ng anghel, yung glory. Glory ng Panginoon. Yung liwanag. Ito yung patay sa atin, itong spiritual nature, itong flesh, itong laman, ito lang yung buhay. Kaya nga, sabi dito, sa kasunod,
Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang tao, pamamagitan ni Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan, kaya pala tayo namamatay dahil dito sa kasalanan na ito. At sa ganito, ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, walang taong hindi nagkasala. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya nga, lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan at lahat tayo nangangailangan ng Diyos. So, sabi dito, when Adam and Eve had children, all they could pass on to their children was only flesh. And all that you and I have is flesh. So, nung nagkakaroon daw ng anak si Eva at Adan, ang naipapasa na lang ni Eva at Adan ay yung laman na lang. Pero yung spiritual nature, hindi na nila yun maipasa. Sabi dito, all persons that were born of a woman are flesh. We are born half dead. So, tayo ay nabubuhay ngayon na kalahati buhay, kalahati patay. So, yan po yung tinutukoy ni Jesus Christ. So, ang tanong, paano ito mabubuhay? Yung spiritual nature. So, sabi nga dito, ito po sulat ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, chapter 7, verse 24, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? So, ito pong katawan na ito, mayroon tong kamatayan. Ang inquiry ni Apostol Pablo, sino daw yung magliligtas sa kanya? Diba? Sino ang magliligtas sa kanya? And then, sabi pa dito, kaya nga, ito yung sinasabi ni Jesus Christ kay Nicodemo. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So, I hope na malinaw na yan. Kailangan nating ipanganak. Doon sa ating bagong kapanganakan, doon mabubuhay yung spiritual nature na namatay nung ang tao ay nagkakasala. So, sabi nga dito, ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So, dito tayo dapat mabubuhay sa espiritu. So, paano ba? So, sabi dito, all persons that were born of a woman were born of flesh except of Jesus Christ. Pansin niyo, He was born of spirit and flesh because He is the Savior of humankind. So, ito po yung mababasa natin sa Aklat ng Lucas, chapter 2, verse 11. Sabi dito, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Pansinin niyo, si Jesus Christ ay siya yung tagapagligtas. Diba? So, titingnan natin yung account. Paano ba si Jesus Christ ipinanganak? Kasi sabi dito, all persons that were born of woman were born of flesh except of Jesus Christ. Paano ba yung kapanganakan ni Jesus Christ? Titingnan natin sa account ng Biblia. So, sabi dito sa Mateo chapter 1 verse 18, at pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito, nang si Maria na kaniyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa magitan ng Espiritu Santo. So itong si Jose na mag-aasawa kay Maria, hindi pa sila kasal, nasumpungan niyang si Maria ay buntis na. Kaya nga pag babasahin niyo yung buong chapter na ito ay pinagtatangka ni Jose na iwanan itong si Maria. Kaya lang matuwid itong si Jose, gusto niya in private lang para hindi mapapaya si Maria. So itong si Maria buntis na, pero ang nga niya, yung kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan ay hindi galing sa similya ni Jose, kundi sa magitan ng banal na espiritu. Pansinin niyo, at si Jose na kaniyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. Datapat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Pansinin niyo, at siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kaniya ay Jesus. Pansinin niyo, si Jesus Christ ang nagpangalan sa kanya ay yung anghel. Sinabi niya kay Jose na ang ipapangalan dun sa ipapanganak ni Maria ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Mismong angel lang nagsasabi. So pansinin nyo, kung dito ay sa account na ito, makikita natin na si Jesus Christ ay lalang ng banal na espiritu. Yung spiritual nature, yun po ay buhay kay Jesus Christ. Kaya nga, dito natin maintindihan ito, ang ipinanak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So pansinin nyo yan. So sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 21 hanggang 22,
sapagkat yamang sa magitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa magitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. So pansinin niyo dito, nang dahilan kay Adan, pasok yung kamatayan. Pero gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. So dito nga tayo nagkakaroon ng pag-asa kay Jesus Christ. Na ito yung kailangan nating tanggapin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? So sabi dito, gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam, referring kay Jesus Christ, ay naging espiritong nagbibigay buhay. So ito yung dahilan kung bakit ipinoproclaim sa buong sanlibutan na dapat nating tanggapin si Jesus Christ. Bakit? Kasi kung wala si Jesus Christ, lahat tayo walang kaligtasan. Kasi siya lang talaga yung tagapagligtas at siya yung mayroong spiritual nature na nawala tayo. Diba? Na yun yung kailangan nating magkaroon tayo. Kaya lang, kailangan nating ipanganak ng muli. Tubig at espiritu. Sabi dito sa John chapter 3 verse 14 hanggang 16, at kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ahas, ay gayon, kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. Sabi dito sa 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak, pansin ninyo, upang ang sino mang sa kaniya ay sumampalataya huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ano bang ibig sabihin ng talatang ito na kinakailangang itaas ang anak ng tao? Sabi dito, bakit yung sabi, kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas. Ano yung ahas dyan na itinaas? So kasi ganito yon. Yung bansang Israel, sila ay po ay nagiging lapastangan sa Panginoon. Napakaraming manifestation kung paano nililigtas ng Panginoon yung bayang Israel. Bago sila ma-deliver doon sa bansang Egypt, ay nagkaroon muna ng 10 salot doon sa Egypt bago sila nakalabas doon. Pero along the way, nagiging matigas yung kanilang ulo. Sabi ng Panginoon, dito kayo dadaan. Sabi ng mga Israelita, dito lang tayo dadaan, mahirap dyan. So ngayon, nung sinusunod nila yung kanilang gusto, doon sa kanilang dinadaanan, ay marami palang ahas, at sila po ay pinagtutuklaw, at sila po ay humihingi ng counsel sa kay Moises, at sila ay namamatay. Sabi ng mga Israelita, Moises, tulungan mo kami namamatay. Tapos, ito po yung sabi ng Panginoon dun sa aklat ng Bilang, pansinin nyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin. At mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin at nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Ano bang ibig sabihin ng talatang ito? Si Jesus Christ, siya yung dapat nating titingnan para tayo maligtas. Tayong lahat ay nakagat ng ahas ng kasalanan. At yung ahas na nakagagat sa atin ay mabagsik. Ngayon, ang tanging solusyon lang sa atin para tayo ay mabuhay ay yung anak ng Diyos. Yung anak, itong si Jesus Christ. Kinakailangan itaas ang anak. Yung anak ng tao dito, referring yan kay Jesus Christ. Na kailangan siyang itaas. Ibig sabihin, sa kanya lang tayo titingin. Di ba? Kaya nga marami mga tao nadadala sa iglesia pero hindi nadadala kay Kristo. Di ba? Hindi nila kilala kung sino si Jesus Christ. Wala silang malalim na relasyon kay Jesus Christ. Ito po yung dahilan kung bakit ako nagpe-preach sa inyo para lubusan nyo makilala si Jesus Christ na alam ko ito sa akin unknown ito dati. Hindi ko kilala si Jesus Christ. Di ba? At ito yung dahilan, gusto kong malinawan natin ito ng malinaw. So, kaya nga, may mga nagsasabi, nung si Jesus Christ daw ay napako dun sa cross, wala na daw yung 10 Commandments, wala na yung kautusan. May mga nagsasabi pa, 2 na lang yan, nawala na yung 10, 2 na lang. So, pansinin nyo, kapag wala ang kautusan, ganito yon. Pag wala ang kautusan, walang makasalanan. Kapag walang makasalanan, wala na din dapat tagapagligtas. At kapag walang tagapagligtas, wala na din dapat gospel. Diba? So, ganito, kailangan maintindihan natin yung pagkakasunod-sunod. Nung ang tao ay lumalabag sa 10 Commandments, sa kautusan ng Panginoon, binabanggit kong 10 Commandments ito, kasi siguradong ako na ito ay nandun sa most holy place dun sa langit. Ito yung mababasa natin sa aklat ng Revelation, itong kautusan na ito. Na ito din yung nalabag ni Lucifer
na ito yung pinapasa niya dun sa tao para labagin din itong 10 kautusan na ito. Ngayon, nang yung tao ay lumabag sa kautusan, dumating ang tagapagligtas. E din nung dumating ang tagapagligtas, nung siya umakyat sa langit noong 31 AD, ito yung ginagawa ng mga disciple na ipinamamalita nila yung kaligtasan to all mankind. Na ito nga ay si Jesus Christ yung tagapagligtas. Ito po yung gospel or yung good tidings or yung mabuting balita na kailangan nating ipipreach sa buong sanlibutan na si Jesus Christ ay tagapagligtas na mayroon tayong choice na maligtas ngayon. Lahat tayo papunta sa kamatayan. Walang hindi, kahit gaano pa tayo kayaman. Pero ang good news, mayroon tayong tagapagligtas. So ngayon, itong kautusan, nagtuturo sa tagapagligtas. Ngayon, itong si Jesus Christ, nagtuturo siya sa kautusan. Si Jesus Christ, nung tayo ay nililigtas niya tayo, tinuturo niya tayo na bumalik tayo dun sa pagsunod. Pero ang ginagawa ng iba, nagtuturo, nung namatay daw si Jesus Christ, wala na yung kautusan. Hindi pwedeng ganun. Kasi kapag walang kautusan, sinasabi ko na sa inyo, ang tao, mayroon po siyang kakayahang pumili, magdesisyon. Ganon din ang mga anghel. Tayo po ay pre-moral agent na kailangan yung batas. Kasi dito masusukat sa batas kung susunod ba o hindi. Di ba? Yung kanyang nilalang. At saka yung batas ng Panginoon, ito po yung nagpapanatili ng kaayusan ng kanyang universo. Hindi yan pipiding mawala. So kung ang si Jesus Christ ay nagtuturo sa atin dito sa 10 kautusan, dapat susunod tayo dito. So sabi dito sa Roma chapter 3 verse 31, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Ito yung sinasabi ng iba. Sasampalataya na lang ako kay Jesus Christ. Ay kahit hindi ko na sundin ang 10 utos, okay na yan. Pero ano sabi ni Apostol Pablo? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Diba? So sabi pa dito, paano ba tayo ipapanganak? Diba? Binabanggit ko sa inyo, 2 kapanganakan ang kailangan nating maranasan. Kapanganakan sa tubig at kapanganakan sa banal na espiritu. Yung tubig na binabanggit dito, ito po yung baptism. Para mas malinaw, di ba? So sabi dito sa Mateo chapter 3 verse 11, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig. Ito po yung sabi ni Juan Bautista, dun sa river ng Jordan. Kung kayo sa tubig, sa pagsisisi, datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat dapat magdala ng kaniyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So pansinin nyo dito, 2 bautismo din ang binabanggit sa Biblia. Yung bautismo sa tubig, ito po yung practice ni John the Baptist. Diba? Paano ba si John the Baptist nagbabautismo? Ito po yung lubog. Diba? Ito po yung lubog. And then, kailangan din tayo mabautismuhan ng banal na espiritu. Sino magbabautismo nito? Si Jesus Christ. Diba? Si Jesus Christ yung magbabautismo sa atin nito. So sabi dito sa Gawa, chapter 1, verse 5. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Diba? Na di na malalaunan pa. Kasi si Jesus Christ, pansinin nyo dito sa talata, si Jesus Christ, kapag siya ay umakyat sa langit, ipapadala niya yung banal na Espiritu. Na ito po yun, yung Espiritu Santo. Na ito po yung lulukob dun sa tao para yung tao masusunod niya yung kautusan. Sabi dito sa kasunod talata, John chapter 16 verse 7. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya ay susuguin ko sa inyo. Ano ba itong susuguin niya? Yung pong mga aliw. Yung po yung banal na espiritu. So sabi dito sa John, chapter 14, verse 26, tingnan niyo yung mga talata na aking ginagamit. Iba-iba siya ng book, pero hindi siya magkakakontrahan. Diba? Hindi siya magkakontrahan. So sabi dito, datapwat ang mga aliw, sa makatuwid bagay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo aking sinabi. So mahalaga yung function ng banal na espiritu kasi siya po yung nagtuturo. So mahalaga din yung banal na espiritu sa ating buhay kasi yan din yung nagbabago ng ating karakter. So sabi dito sa 15 verse 26 ng Juan, datapat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama
Sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Pansinin nyo dyan, hindi ba kiniklaim ni Jesus Christ na siya ay Diyos? Diba? Si Jesus Christ, talagang kiniklaim niya siya ay Diyos. Diba? Na siya yung ating sasampalatayanan at siya din yung ipoproclaim, yung magpapatotoo, yung Espiritu Santo, ito yon. Yung Espiritu Santo, papatotoo patungkol kay Jesus Christ. Diba? Siya yung magtuturo dun sa mga follower ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ay aakyat sa Ama. So sabi dito, how to be born of water? Paano ba tayo ipapanganak ng tubig? So sabi dito sa Matthew chapter 28 verse 18, at lumapit si Jesus sa kanila, at sila ay kaniyang kinausap, na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ano bang ibig sabihin nitong talatang ito? Naibigay na daw kay Jesus Christ yung kapamahalaan. Sa langit, sa ibabaw ng lupa, lahat yan. Lahat daw lahat. Kasi ganito yon. Itong planetang Earth, ang dati nagdodominyo dito si Adan. Siya po'y hari, si Adan. Ngayon, nung si Adan ay nabagsak sa kasalanan, ang naghahari dito sa sanlibutan ay si Satanas na, si Lucifer, na siya yung dumaig kay Adan. Ngayon, para madaig yung si Lucifer, kailangan ni Jesus Christ mamatay doon sa cross. And then, hindi siya magkakasala kahit isa. And then, pagkabuhay niya, after 3 days, akit sa langit, yan yung pangyayari na ang lahat ng kapamahalaan sa langit, sa ibabaw ng lupa, ay naibigay na sa Kanya. So, itong planetang ito, kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Kasi si Satanas ang naghahari dito sa sanlibutan. Pero, nung tayo ay tinubos ni Jesus Christ, hindi lang tayo pinatawad, hindi lang tayo ibabalik sa full complete na yung tunay na original na kalagayan ng tao, kundi tayo ay pahihintulutan ng Panginoon na uupo sa kanyang trono. Na itong planetang ito, i-restore ng Panginoon na panig na sa kanya, hindi na kay Lucifer. Kasi itong planetang ito, si Lucifer ang naghahari dito. Yun po yun. Kaya nga sabi dito, sampalatayan na natin siya. Kasi lahat ng kapamahalaan sa langit, sa ibabaw ng lupa, naibigay na sa kanya. Dahil dito magsiyaon nga kayo, ito yung Great Commission ng Panginoon sa kanyang mga disciple, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Marami ang nagpapaliwanag dito. Sabi, basta daw may Ama, may Anak, may Espiritu Santo, ay bautismo na daw yon. So kailangan nating maunawaan, ano ba talaga yung bautismo? Sabi dito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Yung bautismo ba ay mahalaga? Mahalaga yun kasi iniutos yun ni Jesus Christ. Siya mismo ang nagsasabi. Kapag pag-aralan nyo yan sa King James Version na Bible, yan po ay nakapula. Kapag nakapula, yung italic, mismo si Jesus Christ yung nagsasalita dyan. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, hindi tayo iniiwanan ni Jesus Christ. Bagaman siya umakyat sa langit, ipinadala niya yung banal na espiritu para yun yung magtutulong sa atin para sumunod dun sa kautusan. Kaya nga yung sabi ng iba, ay mahirap naman daw sumunod sa kautusan kasi tayo tao. So, hindi yun reason. Hindi yun Kasi may banal na espiritu, pero yung banal na espiritu, hindi yan papasok sa atin kapag ayaw natin. Diba? Kapag ayaw natin, hindi niya tayo pipilitin. So sabi dito sa Marcos chapter 16 verse 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So napakadelikado kapag hindi tayo sasampalataya at hindi rin tayo mababautismuhan. So sabi dito sa Gawa chapter 2 verse 37 hanggang 41. Tatalon tayo dun sa 39. Saka sa 40. Sabi dito sa 37, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kailangan nating tanggapin. Di ba yung spiritual nature natin yung namatay? Paano yung mababalik sa atin? Sa magitan ng banal na espiritu. Kailangan tayong sasampalataya dun sa tagapagligtas. Sa 41,
Yaon nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangapadaragdag sa kanila ng araw na yaon ay may 3,000 kaluluwa. So pansinin nyo, ito yung after ng Pentecost. Na nung sila Apostol Pedro ay nangangaral, sila po ay nagsalita ng iba-ibang lingwahe para maintindihan noong mga taong pumunta doon sa Jerusalem yung kanilang native na language. Para yung salita ng Diyos talagang maintindihan nila ng malinaw at nagkakaroon ng conviction sa kanila na 3,000 ang nabautismuhan nung araw na yun. Di ba? In a one day, 3,000 ang nabautismuhan. So, ito pa, sabi dito sa Acts 10:42. At sa amin ipinagbilin niya, kasi ninyo, ipinagbilin. Kapag kayo ba ay may nanay, ako'y palaging utusan sa bahay. Kapag ako'y pabibilhin ng nanay ko dun sa bayan, ay talagang nagbibilin siya dun sa mga bagay na importante na huwag kong kakalimutan. Ang tawag dun ay bilin. Sabi dito, at sa amin ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Pansinin niyo, si Jesus Christ siya yung hukom ng mga buhay at ng mga patay. Ano nakikita niyo dyan? Alam niyo sa akin paniniwala dati na ang pagkakaalam ko, kapag ako'y namatay, dun pala ako hahatulan. Pero dito sa talata, pansinin niyo, kahit buhay ka, hahatulan ka. So ito'y itatalakay ko sa inyo ng bukod yung about sa judgment. Kasi sa Biblia, 3 klase ang judgment. So sabi dito, sinong hukom? Si Jesus Christ. Ito yung kailangan nating i-preach sa buong sanlibutan na siya yung hukom. Ano ba yung hukom? Siya yung taga-bigay ng final verdict. Kung ikaw ay ligtas o hindi. Kung si Jesus Christ yung nagbayad ng kasalanan natin, at siya din yung hukom, tingin natin hindi pa tayo maliligtas. Kulang na nga lang talaga tayo yung ating choice na piliin siya. Sabi dito, samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. So ito po sa karanasan ni Apostol Pedro na siya po ay nangangaral doon sa bahay ni Cornelio. Pinatawag siya ni Cornelio. And then, ito po yung mga hintil. Ibig sabihin ng hintil, itong si Cornelio, hindi po siya Hudyo. Kapag Gentiles ka, walang kubinan sa iyo ang Panginoon. Pero, sabi nga doon sa Galatia 3:29, if you are in Christ, then you are Abraham's seed. Here's according to the promise. Tayo po'y tagapagmana. So, pansinin nyo, yung banal na espiritu, nahuhulog din doon sa mga nakikinig. So, makikita natin dito sa talata na nagkakaroon ng interchangeable. Pwedeng mabaliktad. Pwedeng bautismo muna, and then, saka ka mahuhulugan ng banal na espiritu kapag after mo ng baptism. Pero dito sa akong na ito, nahulugan muna sila ng banal na espiritu, and then to follow yung baptism. Kasi kapag ginagabayan ka ng banal na espiritu, ililid ka talaga niya na magpabautismo. And then, at silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro. Ano po itong ibig sabihin nito? Silang sa pagtutuli. Ibig sabihin nitong mga sa pagtutuli na ito po yung mga tuli. Mga Hudyo, sila po yung mga tuli. Kasi ito po yung kasama ni Apostol Pedro. Kasi sa kanilang kapanahunan, mayroong kultura na yung Hudyo hindi pwedeng makipisan sa bahay ng isang Gentile. Bawal yun sa kanila. Pero dahil dun sa aklat ng Gawa, chapter 10, mayroon dong pangitain na mayroong kumot na lumalabpak na nandun lahat ng karumal-dumal, pinapakain si Pedro. Yun po yung ibig sabihin na ang kaligtasan ay para sa lahat. Mababasa natin yan sa Acts 10:28. Hindi ko na lang nailagay dito. Sabi dito, sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo. Ano ba tayo? Tayo po ay mga hintil tayo. Pag hintil, hindi ka Hudyo. Sabi dito sa 46, sapagkat nangarinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos na magkagayo sumagot si Pedro, mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? Kasi doon sa Pentecost nagsipagsalita ng iba-ibang language yung mga disciple, pero itong mga kasama ni kamag-anak ni Cornelio, ay ganun din. Kasi nahulugan sila ng banal na Espiritu. At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Hesus Kristo. Kasi ninyo, na magkagayo kanilang ipinamahalik sa kaniya na matirang mga ilang araw. So, kailan ba ang tao magsimulang maging mga anak ng Diyos?
Sabi dito sa sa John 1:12, datapat ang lahat ng sa kaniya ay nagsitanggap ay ipinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisampalataya sa kaniyang pangalan. So, hindi lahat ng tao makaabil dito sa kaligtasan. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao gustong tumanggap. Maraming tao ang walang interes pag ganitong Bible study. Di ba? Mas interesado sila dun sa mga sanlibutan, dun sa kung saan may entertainment, dun sila nagiging masaya. Pero hindi nila nakikita yung promise ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Di ba? And then, kailangan mo siyang sampalatayanan, yung anak ng Diyos, si Jesus Christ. So, binabanggit ko na sa inyo nung nagdaang topic, dalawang klase ang pananampalataya, yung pananampalatayang may gawa at may pananampalatayang patay. Yung nirequire dito, yung pananampalatayang may gawa. Faith that works by love. Yun po yun. Sabi dito sa Mateo chapter 3 verse 13 hanggang 17, na magkagayon na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan. Pansinin nyo, ito po yung ginagawa ni Jesus Christ na example sa atin. Upang siya'y bautismuhan niya. Pansinin nyo dito sa akon na ito, pinipigilan siya ni Juan. Sabi dito, datapat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. Sabi ni Juan, ikaw dapat mong bautismo sa akin kasi si Jesus Christ, kilala siya ni Juan. In fact, cousin siya ni John, si Jesus Christ, kay Elizabeth. Yung pong si Elizabeth saka si Maria magkamag-anak. Kaya nga ito, mag-cousin ito. Itong si Juan saka si Jesus Christ. Kilala ni Juan si Jesus Christ. Sabi nito, ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kaniya, payagan mo ngayon. Payagan mo ngayon. Sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran. Yung po palang pagpapabautismo, yun po pala ay pagganap ng buong katwiran. Diba? Buong katwiran, hindi lang yan basta seremonyal. Kundi yan ay requirement na ang Panginoon ang mismo ang nagsasabi sa atin na gawin natin yan, na magkagayoy pinayagan niya siya. Pansinin nyo, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, pansinin nyo umahon sa tubig, lubog talaga siya. Diba? Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit nilulubog, yung prinsipyo. Sabi dito, at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kaniya. Dito sa 17, ito yung pangatlo. At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ito po yung mangyayari din sa atin sa araw na ating bautismo. Mabubukas yung langit sa atin. And then, bababa sa atin yung banal na Espiritu na tutulong sa atin. Sige, Megs. Natutulong sa atin para masunod natin yung kautusan. And then, dito tayo ipoproclaim ng Ama na tayo ay kanyang anak. Di ba? Kasi bakit? Tayo po ay nahiwalay ng dahil sa kasalanan. Pero nung tayo ay nahiwalay, yung pagbabalik, di ba? Yung part ng Diyos, binayaran tayo sa ating kasalanan. Pero yung part natin, tanggapin yung nagbayad. Di ba? Yun yung response dapat natin. Kaya nga lang, dito tayo magiging anak ng Diyos. Kapag ating tinanggap siya, at patunay natin tinanggap siya, nagpabautismo ka na dun sa tubig, lulubog. Sabi dito, sa kasunod, how to be born of Spirit. Dito pa tayo. Dito tayo papasok. Paano ba tayo ipapanganak sa Espiritu? Sabi dito, by the word of God. Sa magitan ng salita ng Diyos, dito tayo babautismuhan sa Espiritu. Sabi dito sa sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Yamang ipinanak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa magitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Pansinin niyo, ipinanganak kayong muli. Di ba? Kailan tayo ipapanganak na muli? Kapag kayo ay nilubog doon sa tubig. Sabi dito sa sa 2 Peter chapter 1 verse 2. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. So, habang tayo ay tumanggap kay Jesus Christ, na tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos, dito dadami yung ating pagkakilala sa Diyos. Dito natin siya unti-unting makikilala ng mas malalim, and then makikilala din natin si Jesus Christ na siya pala yung pinadala ng Ama. Diba? Noong dati hindi ako nagbabasa ng Biblia, yung pagkakilala ko kay Jesus Christ napakababaw. Basta lang siya doon napako sa cross, siya yung tagapagligtas, wala akong kaalam-alam, bakit siya ang tagapagligtas? Saan ba siya nanggaling? Diba? At bakit siya dumating?
Wala akong ka-idea, bakit siya napako doon sa krus? Kaya nga sabi dito, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos. Kailangan nating makikilala ng malalim, ng tunay, yung Diyos. Diba? Kasi kapag malabo sa atin yung pagkakilala sa Diyos, yung paglilingkod natin, ay hindi rin natin nakikita ng malinaw kung bakit tayo naglilingkod. Diba? Pero pag nakikita natin ng malinaw, mayroon tayong ini-aim, at alam natin kung saan tayo pupunta, yun yung dahilan na tayo natitrigger na yung pananampalataya natin gumagawa by love. Di ba? Sabi dito sa 2 Peter chapter 1 verse 4, na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kaniyang mahalaga at napakadakilang pangako. May pangako siya. Upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Pansinin nyo, sa buhay na ito, magiging banal ka talaga. Makakabahagi tayo. Di ba? And then, yamang nakatanan sa kabulukan, nasa sanlibutan, dahil sa masamang pita, nakatanan. Ano bang ibig sabihin ng nakatanan? Parang ganito yon. Nakapanood ka na kayo ng Discovery Channel, na yung usa, takbon-takbo ay hinahabol siya ng cheetah. Di ba? Ngayon may pagkakataon na yung usa, nawawala siya sa paningin ng cheetah. Yan yung pangyayari na nakatanan. Nakaligtas. Ibig sabihin, nakaligtas. So, tayo ang sigurado, pupuntahan natin kamatayan. Sure na sure yun. Pero dahil nga sa pagmamahal ng Diyos sa atin, binigyan niya yung kanyang kaisa-isang anak para bayaran yung kasalanan hindi natin kayang bayaran. And then, yung response natin, iniintay na ng Diyos, natanggapin natin yung ipinadalang tagapagligtas na yun yung kanyang anak. Pag tinanggap natin yung kanyang anak, mabubuhay sa atin yung spiritual nature. Pero yung pagtanggap sa kanyang anak, nagpapatunay na tinanggap mo siya sa magitan ng bautismo. Diba? John 5:24. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. So, anong sabi dito? Dumirinig. Mapalad yung nakikinig. Di ba? So, kayo ay mapapalad kasi kayo ay nakikinig. Out of, nasa 23 siguro tayo ngayon dito. Pero ilan lang kayo nakikinig? 4. Di ba? So, ang sabi dito ay mapalad. Sabi dito ay katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So alam nyo, sa totoo lang, ganito. Yung aking classmate, hindi ko na lang babanggitin yung kanyang denomination, sabi niya, kung tumanggap ako kay Kristo, sabi dito, may buhay na walang hanggan ako. Bakit yung taong tumanggap kay Kristo daw ay namamatay pa rin? Ha? Ay may buhay na walang hanggan na daw yon. So ganito, ipapaliwanag ko sa inyo. At moment na tinanggap natin si Jesus Christ, entitled tayo doon sa eternal life. Pero yung immortality, ibibihis ito ng Panginoon sa kanyang second coming. Ganito yon. Kunyari, ako'y tumanggap ngayon. And then, ako ay namatay bukas. Kunyari, namatay ako bukas. And then, ako'y may pananampalataya sa Diyos. Let's say, ako'y sumunod sa Kanya. Sa pagdating niya, doon ako bibihisan ng katawang panglangit. Ganun po yun. Pero, kapag hindi ka sumampalataya sa Kanya, at hindi ka rin mabautismuhan, hindi ka entitled dito sa buhay na walang hanggan. So, ano pa? Sabi dito, at ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Nagpapatutuo yung mga disciple ni Jesus Christ na tayo daw ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pansinin nyo dito, binigyan. Bakit tayo binigyan? Kasi tayo ay nabagsak sa kasalanan. Alam niyo dati, ang tao hindi po siya namamatay. Original na plano ng Panginoong Diyos doon sa tao, hindi po siya namamatay. Ang magpe-perpetuate ng kanyang immortality ay yung tree of life doon sa halamanan ng Eden. Dahil nga lang na sila ay nagkasala, na sila po ay nahiwalay sa Diyos at sila ay namamatay, kaya nga ito yung banggit dito, binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan through His Son, sa magitan ng kanyang anak. At ang buhay na ito ay nasa kaniyang anak. Diba? Nasa kaniyang anak. Sabi pa dito sa kasunod na talata, unang Juan, chapter 5, verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Sino itong anak na ito? Si Jesus Christ. May buhay daw. Yung kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay.
ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. So, alam ba ang buhay ito? Anong buhay ito? Ito po yung immortal life. Immortal life ang binabanggit niya dito. Hindi yung basta lang buhay ngayon. Ito po yung immortal life. May mga tao kasi na hindi align yung kanilang paniniwala pagdating kay Jesus Christ sa Biblia. Diba? Hindi align. Hindi nila nakikilala na si Jesus Christ ay galing sa Ama na nag-incarnate, nagkatawang tao. Mayroong mga paniniwala kasi na si Jesus Christ nagsimula lang nung ipanak siya ni Maria. So, which is, yun po ay contradict sa Biblia. So, sabi dito, tayo ay ipapanganak, kaya lang magsisimula ka sa baby. Yung new nature. Anong binabanggit ko dito yung new nature? Yung spiritual nature. Magsisimula po yun sa baby. So, sabi dito, kaya't kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Pansinin nyo, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging mga bago. Pansinin nyo, bagong nilalang kay Kristo, magsisimula ka sa bata. Di ba? And then, kaya nga sabi dito sa Efeso chapter 4 verse 24, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Magbibihis daw tayo ng bagong pagkatao, hindi yung luma, kundi yung bago. Pansinin nyo, sa kasunod pa, new nature does not sin. Yung new nature, hindi daw yung nagkakasala. Pansinin nyo, sa 1 John chapter 3 verse 9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Sapagkat ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya at siya ay hindi maaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. So alam nyo, ito hindi ko dati naiintindihan ito. Sabi ko, ay ako'y nagkakasala. Aaminin ko yung nagkakasala ako. Ibig sabihin pala, hindi ako ipinanganak ng Diyos. Kasi nagkakasala pa rin ako eh. So ganito yon. Tayo po ay may conscience tayo. Mayroon, kapag gumagawa tayo ng mabuti, ay okay yung ating pakiramdam. Pero kapag tayo gumagawa ng masama, mayroong guilty sa ating puso, di ba? Na bakit mo yan ginawa? Yung conviction na yun po yung spiritual nature. Na ito po yung nagkakaroon ng struggle sa atin, na yun dapat yung mananalo sa inyo, sa atin. Yung pipigilan mo na ikaw ay huwag gumawa ng masama, yun po yung spiritual nature. So, ano pa mga talata? Pansinin natin dito sa 1 John chapter 5 verse 18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kaniyang sarili. Pansinin nyo, nag-iingat sa kaniyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Saan tayo nag-iingat sa sarili? Kaya nga ang ating pakikipaglaban, ito po ay pakikipaglaban sa sarili. Yung self-control. Ito po yung kailangan nating i-practice sa buhay na ito, na sa ating pagkilos, sa ating pagsasalita, iisipin muna natin bago natin sasabihin. Kasi baka yun ay maka-offend, baka yun ay makasakit sa ating kapwa. Nandito yung pagbabago. Diba? Dito magsisimula. Sabi, sa pagkatakot sa Diyos, diyan nagpasimula ng karunungan. Ano pa? Sabi dito, old sinful nature. Yung tayo ngayon na malaki na, ay ito yun. Diba? And then, sabi nga dito, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa makahalayan ng pagdaraya. So tayo ay pasama ng pasama. Diba? Pasama tayo ng pasama. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kailangan nating ipanganak na muli. Diba? And then, sabi pa dito, sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman, na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Yan yung problema ni Apostol Pablo. Diba? Siya ay makasalanan, siya ay laman. Kaya nga, ito yung kanyang sinasabi, kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. So ano bang ibig sabihin nito? Sa kasunod, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Dito daw sa flesh, hindi mabuti yung kaniyang ginagawa. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Pansinin nyo, datapat ang paggawa ng mabuti ay wala. Yan yung tinitingnan ni Apostol Pablo sa kanyang sarili. Ini-evaluate niya yung kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Diba? Na doon sa kanyang flesh nature, walang posibilidad na gumawa ito ng tama, liban kapag siya ay ipinanganak na muli. So ganito pa. Nagkakaroon ng struggle. Old nature,
new nature. Ano pagkakaiba ng dalawa? Sa kinakain pa lang, iba na. Di ba? Ito, ang pagkain nito matigas. Ang pagkain nito ay gatas. Hindi na nga pipiding, ganito ang edad mo, malaki na, tapos ang pagkain mo, gatas lang. Di ba? Hindi pa pwede. And then, yung ano nito, yung gusto nito, ay hindi rin gusto nito. Pansinin nyo. At yung gusto nito, hindi rin gusto nito. Ah, di ba? Kaya nga, mayroong struggle. Mayroong struggle sa ating sarili. And then, sabi dito, datapat kung paanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nag-uusig sa ipinanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. Pansinin nyo, si Jesus Christ, buhay sa kanya yung spiritual nature. Na yan yung dahilan kung bakit gusto siyang ipapatay ng mga Roman soldier, ng mga Jewish. Pansinin nyo. And then, dito sa Galatia chapter 5 verse 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Dito pala tayo dapat lumakad sa Espiritu. Pero hindi nga tayo makakalakad dito kapag wala yung banal na Espiritu. So, paano pa? Sapagkat ang laman ay naglanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Magkalaban sila. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. So, bibigyan ko kayo ng example. Sa aking kabina, mayroong time na gusto kong magbasa. Kaya lang, habang ako ay nasa engine room, pinaplano ko na ako gagawa ng PowerPoint. And then, pagdating ko ng kabina, bigla akong tatamarin. Sabi ko, hihiga muna nga ako. And then, mapapasarap yung aking tulog. And then, hindi na ako nakagawa ng PowerPoint. Di ba? Pansinin nyo, nagkakaroon ng struggle. Kailangan nating pipiliin yung paggawa ng nararapat, yung paggawa ng nakalulugod sa Diyos. Sabi dito, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, naranasan niyo man na magkalaban yung inyong gusto, yung isip, saka yung puso. Di ba? Naranasan niyo na ba yan? Ganyan yun. Sabi nga dito, kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. So ito po yung karanasan ng mga disciple. Yung kanilang internal, yung spiritual nature nila, lumalago yun sa magitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag hindi ka nagbabasa, paano ka lalago? Paano mo makikilala ang Panginoon? Diba? And then, sabi pa dito, hindi sila nanghihimagod. Patuloy silang nagsasaliksik sa salita ng Diyos, yung kanyang mga disciple. And then, pansinin nyo dito, sa Roma chapter 6 verse 6, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kalakip niyang napako sa cross upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. So ano bang ibig sabihin nito? Dating pagkatao, kalakip niyang napako sa cross. Kasi ganito yun, papaliwanag ko sa inyo malalim. Bakit yung tao ay binabautismuhan ay kailangan lubog? Kasi yung pong tubig, ito po ay nagsisimbolize ng libingan ng ating spiritual na kalagayan. Yung tubig, yun po ay libingan tubig. Na kapag ikaw ay inahon dun sa tubig, bagong nilalang ka na kay Kristo. Kaya nga, mayroong prinsipyo, bakit lubog? Pwede bang wisik na lang? Kailangan po lubog kasi yung pong tubig ay libingan tubig yun. At walang taong namamatay na hindi nililibing. Na walang nililibing na nandun lang sa ibabaw. Kailangan po siyang ilibing sa ilalim ng lupa. Kaya nga, may prinsipyo, may dahilan bakit kailangan ay lubog yung bautismo. Kapag hindi lubog ang bautismo, wala po yung kahulugan. So sabi dito sa John 8:34, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Pansinin nyo. Yung kasalanan pala, mapang-alipin pala yon. So, ito po yung sabi ni Apostol Pablo. Ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo. Ano ba yan? Literal ba yan na si Apostol Pablo kasama ni Jesus Christ na nakapako dun sa cross? Hindi po ganon. Nung tinanggap ni Apostol Pablo, si Kristo ay si Kristo na yung kanyang Panginoon at si Jesus Christ na yung nasusunod sa kanyang buhay. Kaya nga, dun sa mga previous nating verse, binabanggit niya na yung gusto niya, hindi yan yung ginagawa niya, kundi yung kinapuputan niya, yun yung kanyang ginagawa. Kasi new nature na yung kanyang, pinangahawakan. Diba? Yung baby, yung kanyang,
pinapalago. So, binabanggit ko sa inyo kanina, pansinin nyo dito. Ibalik natin ng konti, ano? Pansinin nyo dito. Alin dito ang mas mabubuhay? Kapag ito ay hindi nyo pinakain, mabubuhay ba to? Ha? Huwag tayong mag-i-expect na mamubuhay yung ating spiritual nature kapag hindi yan kumakain. Di ba? Kapag ito lang yung palagi nating pakakainin, ito palagi yung mananalo. Di ba? Kaya nga, nagkakaroon na yung tao, hindi na makawala sa kasalanan kasi ito yung palagi niyang pinakain. So ano bang pagkain ito? Ito po'y salita ng Diyos. Ang pagkain ito. So mababasa natin dito sa kasunod. Dito sa Lucas 9:23. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay ano daw? Tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kaniyang cross at sumunod sa akin. So mayroon tayong tinatawag na deny self, araw-araw. Huwag na tayong tumingin sa kasalanan ng ating kapwa. Titingin tayo, mag-i-evaluate tayo ng ating sarili. Ano ba yung nagawa ko na hindi nakalulugod sa Diyos? Kasi yung transformation, daily. Kailangan tayo ay nababago. Araw-araw, huwag kang papayag na hindi ka nababago. Kasi bakit? Kapag pumapayag ka palagi ng araw-araw, lumilipas sa atin, napakabilis ng 24 hours, and then, napakabilis din ng pagtanda, wala tayong kalam-alam, bigla tayong inisnatch ng kamatayan at hindi nabago yung ating karakter, and then yung spiritual nature natin, hindi rin lumaki, kumusta sa pagsusulit? Diba? Kumusta sa pagdating ng Panginoon? Tayo ba kayo makakasalubong? Tayo kayo makakasama doon sa sa Isaiah 25 verse 9, nasasalubong sa Panginoon. Baka tayo makakabilang doon sa Revelation 6:16, natatakbo, sasabihin doon sa bundok na takluban mo kami. Diba? Huwag lang kami tumingin sa galit ng korderong dumadating. So sabi dito sa kasunod, sabi dito, ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yun yung dahilan kung bakit tayo kailangan magpabautismo. Kailangan nating ilibing yung ating lumang pagkatao dun sa libing ng tubig at pag-ahon mo dun sa tubig, bagong nilalang ka na kay Kristo. Sa time na binautismuhan ka, dyan bababa yung banal na spirito sa'yo, mabubukas yung langit at sasabihin ka ng Diyos, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sabi nga dito, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Tayo ay laman tayo. Sabi ko sa inyo kanina, tayo ay nabubuhay, kalahati buhay, kalahati patay. Yung kalahating buhay na yon, yung flesh. Bagamat si Apostol Pablo ay nasa laman, ano ang pamumuhay niya? Namumuhay siya sang-ayon sa kanyang pananampalataya. Diba? Kung ano yung pinananampalatayanan niya, yun yung pinuput into action. Nasa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Alam niyo yung paglilingkod sa Diyos, hindi magiging malinaw sa atin kapag hindi natin siya mahal. Kapag hindi natin mahal ang Diyos, hindi ka willing mag-sacrifice. Kapag hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo siya kikilalanin. Di ba? At hindi ka rin magbabasa. Sabi dito, how the new nature grows. Paano daw yung new nature ay lalago? Di ba? Sinabi ko na sa inyo, yung spiritual nature na namatay sa atin, ay ito yun. Paano ba ito lalago? So ganito, sabi sa Hebreo chapter 5 verse 13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran sapagkat siya isang sanggol. Ito daw yung pagkain niya, yung gatas. Ano sabi dito? Yung bawat tumatanggap daw ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Kasi ito tayo, magsisimula tayo ay baby. Pero sa kasunod na talata, pansinin nyo, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu. Ano yung ating pagkain? Gatas. Upang sa magitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. So sa simula, gatas yung ating pagkain. Ito po yung mga malalambot. Pero, hindi rin, paano ba ito papaliliwanag ng mas malinaw sa inyo? Hindi rin pipili na hindi ka lalago sa pananampalataya. Kailangan kang lalago. So ano ba yung mga gatas? Ano ba yung malalambot lang sa salita? Kaya nga, kapag bago-bago tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, huwag ka munang magbabasa doon sa mga malalalim na na salita ng Diyos. Let's say Revelation, let's say Daniel. Huwag muna kayong pupunta doon.
Kasi hindi nyo maintindihan at ang magiging kalalabasan, may impatyo kayo. Kaya ngayon dahilan na yung tao, hindi na interesadong magbasa ng Biblia kasi hindi niya alam. Unawain niyon. Kaya nga sa simula ng ating ng ating mga video, ng ating pag-aaral, tinuturuan ko muna kayo ng basic. 'Di ba? Bago tayo pupunta dun sa mga malalalim. Yung mga basic, ito po yung gatas. Pero habang tumatagal, itong batang ito lalago, yan yung dahilan na nalalaman na niya yung malalalim na salita. 'Di ba? Kaya kailangan tayo lalago sa sa spiritual nature. So sabi dito sa Marcos 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. So sa ating bang pagbabasa, tayo ba ay mananalangin muna? Yes, kailangan nating manalangin muna. Kasi spiritual things spiritually discerned. 'Di ba? May mga iba na nagsasabi, hindi ko naman naiintindihan ang salita ng Diyos. Humingi ka sa Diyos. Hingin mo sa Kanya na ipaliwanag, i-enlighten ka. 'Di ba? Para yung Kanyang salita, mabubukas sa iyong isip at pag binasa mo, mauunawaan mo siya. Pero huwag tayong mananatili dun sa kalagayan na hindi mo alam yung buhay natin. Huwag kang mananatili dun sa kalagayan na hindi mo naiintindihan yung Kanyang salita. Spend time sa salita ng Diyos. Kasi kapag in-spend mo yung yung oras mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay ang Panginoong Diyos kahabagan ka. Yung banal na espiritu, yung sabi sa talata kanina, siya po yung magtuturo sa atin. Pero paano nga magtuturo yung banal na espiritu kung hindi natin siya tinatanggap? 'Di ba? Paano nga yung banal na espiritu lulukob sa iyo kung hindi mo siya tinatanggap at hindi ka nagpapabautismo? 'Di ba? Sabi pa din sa talata, sa kasunod, datapat tayong lahat na walang talukbong ang muka, na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kalwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kalwalhatian hanggang sa kalwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoong na Espiritu. So ganito yon, habang tayo nagbabasa ng Biblia, nakikita mo ngayon parang nagiging salamin sa iyo yung salita ng Diyos. Anong ibig ko sabihin sa salamin yung salita ng Diyos? Pag binasa mo yung salita ng Diyos, nakikita mo dyan yung sarili mo kung ano ka sa harapan ng Diyos. Nakikita mo yung iyong kasalanan na kailangan mong ihingi ng tawad sa Diyos. Di ba? At nakikilala mo siya, nakikita mo siya from glory to glory. Ibig sabihin, alam mo yung plano ng Diyos sa iyo. Nababalyo mo yung buhay mo. And then, nalalaman mo ngayon na mayroon kang kaligtasan dahil kay Jesus Christ. Di ba? From glory to glory, kailangan nating lalago. Kailangan tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung sa profession natin, pinag-aaralan natin, di ba? Kasi, pag hindi tayo nag-aral, ay hindi tayo competent sa ating profesyon, sa ating rank. Sabi dito sa Roma chapter 8 verse 10. And if Christ is in you, kung si Kristo ay nasa atin, the body is dead because of sin. Yung ating katawang daw ay patay dahil sa kasalanan. But the spirit is life because of righteousness. Binabanggit ko sa inyo, dito tayo dapat mabubuhay. Sa espiritu. Paano tayo mabubuhay sa espiritu? Kailangan mong ilubog sa tubig. Naintindihan nyo na ba yung bakit kailangan ilubog sa tubig? Kasi kailangan mong mamatay spiritually para mabubuhay ito. Yung spiritual nature, kailangan mamatay. Kailangan mamatay ka sa sarili mo spiritually. Kasi kapag hindi ka namatay sa sarili mo spiritually, hindi makikita sa iyo si Kristo. Palaging ikaw yung nakikita. So, yung nakakapansin niyan ay yung iyong mga kasama. Di ba? Yung iyong mga kasama. Ano yung impluwensya? Impluwensya mo sa iyong kasama. Di ba? Kailangan nating pag-iingatan yon. Sabi dito sa 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya daw ang dumadaig sa sanlibutan. Anong ibig sabihin? Kapag hindi mo tinanggap si Jesus Christ, hindi ka sumampalataya sa Kanya, for sure, hindi ka mananagumpay. Sasabihin natin, may mga binabible studyhan ako,
Ang sabi nila, tsaka na lang niya ako tatanggap, Jaime. Magbabago muna ako. Diba? Magbabago muna ako. Lilinisin ko muna yung aking sarili. Alam mo, sa totoo lang, kapag ikaw mag-isa, hindi mo magagawa yan. Yung pagbabago. Pero kapag tumanggap ka kay Jesus Christ, sumampalataya ka sa Kanya, siya yung tutulong sa'yo para mababago ka. Kaya nga, tayo ay helpless to change kung wala si Jesus Christ. Para tayong leopardo na hindi na nawawala yung batik-batik. O yung Ethiopia. Diba? Na yung Ethiopia, yung mga may itim na tao, hindi yan kayang baguhin yung kanyang sarili na maging maputi. Diba? Ganon tayo sa harapan ng Diyos. Pero, sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo ay mababago. Yung kanyang righteousness na hindi siya nagkasala, yan yung ibibihis sa iyo. Kaya nga, pag dumating ang panahon na tayo ay maliligtas, alam nyo kapag tiningnan tayo ng Panginoon, parang hindi ka nagkasala kahit isa. At yung ating kasalanan, hindi na niya alalahanin pa. Kasi yung righteousness ni Jesus Christ ang ibibihis sa iyo. So, kapag hindi mo siya tinanggap, anong righteousness ang ibibihis natin pag hindi natin siya tinanggap? Diba? Dito na tayo magtapos. Yun yung huling talata natin. So, I hope na mayroon kayong nakuhang lesson. Bakit ba kailangang ilubog dun sa tubig? Bakit kailangang bautismuhan? Importante ba yan? Yes. Mahalaga yan. Kasi, kapag binautismuhan ka, diyan gagawa sa buhay mo yung banal na espiritu ng pagbabago. Diba? Dun sa mga hilig natin, alam niyo sa totoo lang ganito, ito ay personal kong testimony. Na ako hindi pa nagbabasa ng Biblia. Mahilig ako dun sa mga malalakas na sounds na yung mga sanlibutan na sounds, na mga tugtog. Hindi rin ako mahilig magbasa ng Biblia. Diba? Kinaiinipan ko yan. Kapag ako'y nagbasa dati ng Biblia, isang chapter lang, pagod na pagod ako. Pagod na pagod ako. Masakit yung ulo ko. Pero kailangan nyo yung paglabanan. Kasi nagkakaroon ng struggle eh. Kung gusto niyo ng kaligtasan, willing kayong mag-sacrifice. Pero tandaan nyo, si Jesus Christ, bagaman siya umakyat sa langit, anong sabi niya? Ipapadala niya yung mga aliw. Yun yung banal na espiritu na tutulong sa atin para masunod 100% yung kautusan. So, sa buhay na ito yung aking last thoughts, meron tayong kaligtasan na dapat nakikita natin yon. Diba? Huwag tayong manatili sa kalagayan na lumilipas lang yung araw-araw pero hindi nyo kinikilala yung Diyos. Kailan nyo sisimulan yung para sa spiritual nature natin? Paano kung hindi nyo alam, hindi natin ma-predict kung hanggang kailan maglalas yung buhay natin? Paano kung bigla nandyan na pala yung katapusan mo na pala dyan? Tapos ay hindi mo win-work out na masigurado yung iyong kaligtasan. Diba? Alam niyo nung natutunan ko yung Biblia ng ganito. Nagpapasalamat ako ng malaki doon sa aking nanay at tatay. Kasi kung hindi ako ipinanganak, kung hindi sila yung nag-meet, wala ako. Kung hindi sila yung naging mag-asawa, hindi ako lalabas. At ngayon na ako'y nandito, nakikita ko na mayroong promise ang Panginoon na tayo mabubuhay for eternity. Bakit hindi natin siya kikilalanin? Itong buhay natin dito sa sanlibutan, maiksi. At ito ay hindi maglalas for eternity kapag hindi natin siya pinili. Maaring pinagsisikapan natin, puro panlupa, puro pang katawan. Pagsikapan natin yung pang-spiritual nature. Diba? Kaya nga sabi yan, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. May nagsabi pa, may bangko daw ba doon? Diba? May bangko daw ba doon? So, yung iyong buhay for eternity ay nakadepende kung ano ka ngayon. Ito yung aking warning. Nakadepende yun kung ano ka ngayon. At hindi mo mapupunan yung mga bagay na kulang ka kapag ikaw ay namatay na. Diba? Kaya tayo ay malaki na. Meron tayong kakayahan na magdesisyon, mag-isip. Kaya tayo lang yung makapag-decide niyan sa sarili natin. Kailan ako mag-i-start? Magbasa. Diba? Mananatili ba tayo dun sa kalagayan na isabihin niya ni ganito? Ito yung aking pananampalataya na kinagisnan ng aking mga magulang. Ang tanong, nakakasigurado ka ba na yan ay maglilid sa iyo sa kaligtasan? Diba? Ang pagsusulit natin hindi by group. Hindi by family. Diba? Hindi by religion ang ating pagsusulit. Kundi individual. Diba? Individual. Sa panahon na yon, dalawang grupo na lang ang tao. Isang grupo dun sa tatakbo.
at isang grupo dun sa sasalubong. Di ba? Hindi dun issue kung anong denomination tayo belong. Ang issue dun ay kung paano natin sinunod ang katotohanan. Di ba? So, I hope na nagiging malinaw sa inyo yung bautismo na ito. Di ba? Bakit kailangan natin magpabautismo? Bakit kailangan na ilubog? Di ba? So, mayroon ba kayong tanong? Dito na natin ito tatapusin. Kahit anong tanong. Ikaw, Megs. So, wala na kahit ano? Anong gusto niyo topic sa susunod? Ikaw, walang conviction sa'yo. Oo. Hindi dyan related yung tanong mo. Oo, sige. Yung, hindi mo nga dyan sa ano. Yung, Anong tanong? may naisip mo nila. Wala kang tanong. Ha? Wala kang tanong. Yung nangyari sa kasama ko ba? Oo. Yung di ba pinito ko sa iyo kanina, Ah, Pes? ito. Yung namatay naman. Nung namatay ba? Oo. Ano yung, bakit ano siya? Ewan ko lang kung masasagot mo Oo. Kasi walang kasagutan yung kahit hanggang ngayon eh. Yung nangyari sa kanya ba, yung nilagyan niya ng patay na ibon yung kabina niya. Bago siya nag-suicide. Tapos, Yun yung tanong mo ba? Bakit ginawa niya yun? Ang explanation mo. patayin. Explanation mo ba? Kung balik Sa sa pagkakaintindi. pagkakaintindi mo. Kung maano lang, masasagot mo lang. Hindi related dyan sa Bakit niya nilagyan ng patay na evil yung Bago doon siya bago siya nag-suicide. ba? Medyo ano nga yung tanong na yun, ano? Komplikado yung tanong na yun. Bakit? Kailangan malalaman natin ano yung ano niya, yung belief niya para gawin niya yun, ano? Ano yun eh, parang may narinig ako nun sa simbahan na si Jesus Christ nag-alay ng, ewan ko siya o si Noah na nag-alay ng tupa. Oo. Ganun ba yun? Nagigits ko na, ano? Kasi, ano yung ibon na kanyang nilagay? Sigal. Sigal. Yung pa dito next. Nung kita Ah, ko sigal. yung lumilipad dyan ba, Oo. tumakain din sa Oo. tupa. Kasi sa kanilang kapanahonan, sa Old Testament times, kapag ikay nagkakasala, maghahain ka ng inosenteng kahalili. Kaya nga lang, hindi biblical yung sigal. Kasi ang inihaalay sa sanctuary, mga domestic animal, yung bato-bato, yung kalapati, yung kambing, yung tupa, yung baka. Yan yung mga hayop na domestic animal na ginagamit sa santuaryo, na kapag ikay nagkakasala, ikaw ay magdadala ng inosenteng kahalili, na papatayin mo yun, papatayin mo yung iyong handog, pero itatapat mo muna yung kamay mo dun sa ulo ng handog. Para yung kasalanan mo, ikumpisal mo sa Diyos, na nakatapat yung iyong kamay, yung kasalanan mo malilipat dun sa hayop. And then, yung yung dugo nun, ibibisig dun sa kortina ng templo, and then, wala sa iyong kasalanan. Parang ganon. Siguro, iniisip niya na kapag yung ginawa niya yon, yung pagsusuicide niya, ma-absuelto, which is hindi ganon. Una, yung pag-aalay ng handog dun sa kamatayan ni Jesus Christ, yun po yung na-abolish na. Kasi yung tupa na yun po yung anino sa pagdating ng Misaya. Yung sacrificial lamb. Mababasa niya sa Daniel, verse 25 hanggang 27, na sa kalagitnaan ng sanlinggo ay ipatitigil yung hain at ang handog. From 27 AD hanggang 34 AD, yung kalagitnaan ng sanlinggo, ang isang araw sa propesiya ay isang taon. Isang linggo, ilang araw ang isang linggo? 7 araw. Kalahati ng isang linggo, kalahati ng 7, 3.5. Sa kalagitnaan daw ng isang linggo, from dun sa anointing ni Jesus Christ, ipatitigil yung hain at ang handog. So, magbilang kayo ng 7 taon. From 27, ilang taon yon? 27 plus 7. 27 plus 7. Ha? 34. Ilan ang kalahati ng 7? Iwan lang. 24 plus 7. 27 plus 7. 27 plus 7, 34. 34. Ilan ang kalahati ng 7? 3.5. Di ba? So, magbilang kayo ng 3 taon at kalahati. Kasi mo, 27, 28, 29, 30. Alam niyo si Jesus Christ namatay 31 AD. Pansinin niyo. Kalagitnaan ng sanlinggo, patitigil yung hain at ang alay. Si Jesus Christ, nung siya'y namatay, yung paghahandog ng mga ganyan, abolish na yun. Walang kabuluhan yun. Wala nang kabuluhan yun.
Kailangan, sasampalatayanan mo siya. Tatanggapin mo siya. And then, magpabautismo ka. Pero ibang ano na yun, ibang Magpabautismo ka. And then, kapag kayo nabautismohan, ganito yon. Ako, simple lang ako. Pero ako'y direct to the point magpaliwanag. Hindi ako mahilig yung magdideba-debate. Hindi rin ako titingin na, ito yung makasalanan na ito, at ako'y hindi. Tinitingnan ko, alam nyo kung ano yung sarili ko, makasalanan ako. At kailangan ko magbago. Day by day, kailangan nating magbabago. Huwag nating titingnan yung kasalanan ng iba. Tingnan mo yung kasalanan mo. Hindi, tumingin ka kay Jesus Christ. Katulad dun sa kanina, katulad ng ahas na nilagay ni Moises dun sa pool. Yung tansong ahas. Na kapag titingin yung mga Israelita dun, sabi dun sa bilang, ay maliligtas sila. Yung kamandag ng ahas, mawawala ng anong tawag dun, Tro? Yung kamandag, mawawala ng bisa. Kapag titingin din dun sila sa dun sa bronze na ahas. So, ano yung ahas na yun? Symbolize yung kay Jesus Christ. Na kapag itinaas natin si Jesus Christ, kailangan kay Jesus Christ ka titingin. Na kapag tumingin ka sa Kanya, sasampalataya ka, magpabautismo ka, ngayon, after ng baptism, lalakad ka sa kabanalan. And then yung kabanalan na yan, hindi yan nakukuha ng isang araw lang. Yan po ay daily process na pagsunod. Diba? Kailangan mag-aaral kayo yung salita ng Diyos at yung kaligtasan, abot kamay natin. At ang kagandahan sa kaligtasan, hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan maging marami kang ari-arian, bahay, sasakyan, di ba? O mga kung ano mga property, may mga business ka ba? Ang kagandahan sa kaligtasan na ino-offer ng Diyos, magbasa ka ng Biblia, and then yung salita ng Diyos, iput mo into action. Ganon yun. And then, wag tayong manatili dun sa sa isang dun sa paniniwala na hindi align sa Biblia. Kasi kapag ganon, yung ating paglilingkod magiging sayang. Sabi nga, kung maglilingkod ka na din lang, siguraduhin mo na hindi magiging sayang. Mayroon pa ba? Mayroon pa ba kayong tanong? So, kung wala na, tayo ay mananalangin na, O dakilat magpala po ng Diyos, Ama naming banal, kayo po ang nais naming itaas sa mga oras na ito. Salamat Panginoon na nagbigay kayo ng panahon sa amin para magpag-aralan ang inyo pong salita. Dinadalangin ko Panginoon especially ang mga kasama ko na willing na nakinig ngayon at sa mga viewers na makapanood ng video ito Panginoon. Dinadalangin ko sila in a special way na bigyan po sila ng conviction na sila po ay mag-inquire paano ba sila maliligtas at paano ba magiging sigurado ang kaligtasan? Ano po ang kailangan gawin ng bawat isa sa amin? Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa na matutong magbasa ng inyong banal na kasulatan. Matutong tumanggap kung ano po yung mga itinuturo ninyo. Natalikuran namin yung mga paniniwala namin na hindi align sa Biblia. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita namin sa isang tingin ang plano ninyo sa kaligtasan sa bawat isa. Panginoon, patawad po sa mga nagagawa naming kasalanan. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat sa inyong pagpunta.